May paligid ko na ng attendance. And attendance. Thank you po. Okay, so good afternoon everyone. Before we start, I would like to introduce the members of the Personnel Selection Board. So we have Mr. Christian Paul Bicore, our Campus Human Resource Management staff, and yours truly, Marisa Poblacion, Campus Human Resource Management Officer. So, eto no, bago natin simulan ng proper interview, so malaya kayong sumagot kung gusto yung gamitin. Pag kami nagtanong, malaya kayong sumagot kung gusto yung Tagalog, kung gusto yung English, as well as naiintindihan namin yung mga sagot nyo, okay na yun. Okay, so simulan natin kay Mr. Jesus Pipelayo. Yes, ma'am. Ang next po natin ay si Shane Eliales, Mr. Joseph Simatu, and Norman. Norman Luba. So bago muna natin simulan, saan nyo nakita na meron kaming hiring sa HR? Upon reviewing ko by using social media po, Facebook po, nakikita ko po dun sa post ni URS Public Affairs, yung mga hiring po. So yesterday po I checked na hiring daw po tayo ng admin officer or secretary in position po sa Department of Education. So, about you, Sa online. Facebook, Through word of mouth po. Siyempre po, from here po kami sa University of Rizal System, dito po kami graduate. So, marami po kami mga kakilala, kaya po meron po na mga nagsasabi sa amin na may open position. how about you, Mr. Simatu? From the university website po. So, iisa-isahin na lang namin kayo sa pag-interview sa inyo. No? So, unahin natin si Mr. Jesus Pelayo. Sir, kung paki-assist mo natin yung applicants. Sila na lang. Sir, iiwan na lang po yung paghahanap natin. Sir, okay, so Mr. Jesus Pelayo. Ito po mga nice meeting niyo po. So, nice meeting you. So, graduate ka? Kailan ka graduate? And this year lang po, fresh graduate po. Graduate. Okay, so can you please introduce yourself? Good afternoon to each and everyone. So it's my pleasure to introduce myself in front of you as an applicant. So I am fresh graduate from the University of Rizal System, took out a Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Management. So I am currently right now working or having part-time job as a tourist guide po in our local community, and that is my passion, dealing with other people. So, yun nga, mahilig din po ako mag-mobile games, and sa pagdating naman po sa pag-aaral, talagang naging hands-on po. Naging leader po ako in different organizations, and then
na-practice ko po siya lalo na po nung time na nag-OJT ako dun sa aming campus. So masasabi ko na yung talagang napag-aaralan natin sa eskwelahan pwede natin madala sa trabaho. So yun po, I am 32 years old po ngayon. So medyo na-late na ako pag-aaral. So yun po, tubong tanay. Nice. Sir po ay graduate ng Human Resource. So yun sir, as a Human Resource graduate, what is your edge among the other applicants? Sir? Ayan, siguro I can say that I have good communication skills because I used to be a tour guide before, so that I can also do multitasking, and also since I am older than with the other fresh graduates, I can say that my different experiences will matter to the performance that I will do in the future job that I will be having. Yes po. So dahil nagpa-part-time ka ngayon eh, Opo. wala ka bang balak na ituloy siya, na mag-apply doon sa kung saan yung kumpanyang pinagpa-part-time mo? Ayan. Maganda po yung katanungan eh. Actually, sa Tanay Rizal po, maganda po ang tourism, no? Though, seasonal kasi siya, ma'am. Alam natin na kapag nakadepende siya sa weather or sa season, maganda siya kapag peak season, kaya lang iba pa rin po talaga pag may stable na job kasi meron ka talagang monthly income na aasahan. At masasabi ko naman na hindi naman masasayang yung lahat ng meron ako sa pagiging tourist guide, lalo na yung ibang etiquettes ng pagiging tour guide, pwede mo siya mag-practice sa company kung saan ka nagtatrabaho, or else pwede mo pa rin siyang gawin kapag may free time ka, kung talagang passion mo siya. Yan po. So nakita mo na may hiring kami. Ano yung nagtulak sa'yo? Bakit ka naging interesado nung nakita mo yung job opening namin sa aming page, sa mga bulletin board? Okay. Ayun, kasi as far as I know po is universities under of CHED, which is government, no? As long as i-comply po natin yung mga necessary requirements, pwede tayo ma-permanent position and pwede tayo mag-entitled for different benefits. Iba kasi mga pag nasa government. At marami rin po ako narinig na maganda rin po yung process or yung culture na meron dito sa government, no? Well established na siya, kaya parang ikaw na lang po yung mananawa, parang ganun, no? So masasabi ko po na maganda rin yung reputations na meron ang mga nagtatrabaho sa government, particularly here in the University of the South System. Okay, so Sir Karen, meron pa bang ibang katanungan? Sir, matanong ko lang, how do you handle stress since you are applying for college secretary? So alam naman natin na ang pagiging college secretary is napakaraming trabaho at hindi talaga natin may iwasan yung stress tayo. For me, maganda po siyang katanungan kasi it couldn't be avoided na talaga ma-stress lalo na kapag napakadami o napakabulk of dami ng activities na dapat natin gawin or mga compliance. It's all about time management and proper discipline. As long as we comply or abiding the rules, policies, and we have the planner through using or proper utilization of our time, pwede natin mag-meet para ma-comply natin lahat po ng mga dapat natin isubmit. And about sa stress naman, kasi pwede rin mag-matter dyan yung ating environment, no? Working environment, mga kasamahan. So pwede naman po natin kasing iset aside yung ating mga feelings na nararamdaman, focus on work, be professional. So that is the right thing to do po when it comes to proper management po ng sarili natin. So, dahil nakita na kanina pinahayag mo yung mga strength na meron ka. Okay. So sa tingin mo, bakit ikaw dapat namin Kailangan niyo po kong i-hire kasi bukod sa kailangan ko, I think kailangan niyo na rin po and nasa harapan niyo na po ako. Tingin ko po lahat naman po ng mga requirements or possible na needs niyo, pwede kong i-comply. Kung hindi ko man po siya ma-provide right now, kaya ko siyang i-provide or kakayanin ko pong i-provide para ma-absorb talaga po. Yan po. Sir, baka di ba kapagkatalungan? Okay. Okay. So sir,
baka ikaw naman ang mayroong katanungan para sa amin. And thank you po, ma'am. About the salary. Yan, opo. Actually, this is not the right time po para i-discuss yan kasi as long as di ba naman po ako i-hire, pero kung i-hire po ako, paano po ba yung process natin when it comes to how to notify us ng company ninyo kapag talagang ma-hire na kami ba through posting po ba or sa online din po? Ang nangyayari kasi dyan, after ng interview, i-evaluate namin yung mga documents na sila po sa amin, Opo. i-verify namin yung mga character mo base dun sa mga references na binigay mo. Then after that, padadala ka namin ng sulat through email, ino-notify ka rin namin through phone. Para malaman mo yung status ng application. Opo, since this is university po and under po ng government, so automatically po magiging employee ako ng government. If ever po na hindi ko ma-meet yung probationary, di ba nasa probationary, ano pa lang naman po ako, status or emergent EL, yeah, or job order. Kapag naman po nag-exceed tayo ng 6 months, diba meron naman po tayo rules, nako-complain naman po yun, ano po. Okay, talagang, ano po, Binibigyan pa rin naman namin ng chance. ng chance. Ang probationary period talaga ay 6 months. 6 months po. Pero kung hindi mo na-meet yung mga requirements ng 6 months duration na yun, binibigyan pa rin naman namin ng chance Extension para po. ma-apply na. Ayun, ang ganda naman po. Yan. So, yun Pero po. kung halimbawa, a job order ang ina-apply mo, wala kaming mga benefits. Okay. Wala pang mga benefits yan. No work, no pay. So may idea ka ba kung magkano ang kasahod namin per day? Ayan, sa idea po, siguro po yung base po sa nalaman ko, yung provincial rate natin, pwede po siya maging baseline, pero pwede po siyang tumaas, depende po sa capacity po ng budget po ng university. Yan. Tsaka parang narinig ko din po na iba po yung working load or yung pinaka-working schedules po natin dito sa university. Ano po? Yun po. Kasi tayo no work, no pay. So kung halimbawa ikaw ang aming ma-hire, willing ka bang mag-extend ng oras? Kung halimbawa mayroong mga activities ang eskwelahan, halimbawa mayroon tayong program, kagaya ng graduation, nag-extend kasi tayo ng oras dyan. So willing ka bang mag-extend ng oras ng walang bayad? For me, yes po. Yes na yes kasi kapag nag-work ka kasi dapat yung passion natin tsaka yung dedication nandiyan dyan. Hindi tayo nag-work para lang sa pera. Nag-work tayo kasi minamahal din natin yung ginagawa natin. So, regarding that, hindi naman po araw-araw yun. So, kung minsan, may pagkakataon ba hindi po. Tsaka additional experience na din po yan. Yung additional question lang po. Sir, what if meron mag-offer sa ibang company na mas malaki compare sa ino-offer namin dito sa University of Quezon System? Anong gawin mo, sir? Lilipat ka ba or mag-stay pa rin? We are very much aware naman na all employees have the free will to choose po ano. So if ever po na may ganoon, nakadepende po yan syempre sa pangangailangan ko. So as an individual earner, kung meron akong dapat pangangailangan na kung mas tutugon po yung opportunity na nag-aantay sa akin dun sa pangangailangan ko, but hindi ko po siya i-accept instead na mag-stay, pwede naman po ako magpaalam or look something na pwedeng sabihin or magpaalam sa inyo na maayos po, di ba? So, masasabi ko po na pipiliin ko po kasi gusto ko lang maging practical at maging honest. Kesa naman po yung umalis ako nang walang paalam. Paano yun, sir? Meron tayong contract. Anong gagawin mo, sir? Tatapusin mo ba yung kontrata natin na 6 months or magpapile ka ng resignation? Ayan. Siguro po regarding to the contract, kapag meron tayong tinatawag na bonds na kailangan ko magbayad, as long as hindi ko naman kayang magbayad, hindi ako mag-resign ng urgently. Tatapusin ko po yung contract. Pero kung halimbawa wala naman po na naka-stipulated na money involved or babayaran, pwede naman po basta kailangan ko lang po maggawa ng letter sa dumaan sa due process. Kung papayagan po tayo ng ating supervisor, immediate supervisor, di ba po? So with consent pa rin po, respeto na rin po sa ating organization.
So, ano yung assurance na makukuha namin sa'yo kung halimbawa i-hire ka namin? Tapos, halimbawa, 3 months ka pa lang dito, tapos may nag-offer sa'yo. Paano naman yung Mga trabaho. mga trabaho maiiwan mo sa amin? So, yun nga po. Siguro, based on my previous case po, nangyari na po yan, I choose to stay po. Kasi, bukod dun sa, oo nga, mas malaki yung kinita ko doon, pero mas malayo naman siya. So, I will try to compute, to differentiate ano ba yung mas okay. And at the same time, since naka 3 months na ako dito sa ating organization, hindi na madali or hindi na mahirap para sa akin na alamin yung ating lahat ng flow ng trabaho. Sanay na ako, tapos pag doon pa rin, bago na naman po pakikisama, pag-aaralan mo na naman yung ginagawa. So, talagang masasabi ko na mag-i-stay po ako rather than to leave the company. Ilang percent? 80% ma'am, gusto ko 90% pa po natin yan ma'am. So, 90% lang, hindi 100%? Hindi, bakit ma'am? Kasi may mga instances po kasi hindi lang naman po yun yung pwedeng mag-matter or pwedeng dumating na instance. Let's say, halimbawa po, in case of emergency, di ba po? Yung kailangan may mag-alaga sa parents ko, nagkasakit. So, I can assure you na yung hindi ganong aspeto po yung pwedeng magpabago sa decision ko. But, yung mga ibang in case of emergency, ano po, na ayaw natin namang mangyari. Kaya, dun lang po ako naglaro. Sige ma'am, 100% na po natin. Yan. Okay. May katanungan po ba, Mr. Okay na. Okay. Ayan. Sige, sir, thank you Thank very you po, much. nice meeting you, Sir Ipaalam Paul. pa na lang namin, sir, Opo, kapag thank you. ipaalam na lang namin sa yung status na. Opo, thank you po. Maraming Thank you salamat very po. much. Nice meeting you po. Po. Cut po po na ma'am. Makakat mo. May tao po. Ito po, ma'am.